Ang plan ko po no na ilagay na po yung 6 individuals no na selections po natin sa mga game fowls po natin. Kasama na po diyan syempre yung mga breeding materials na gagawin natin no or na gagamitin po natin soon no. At ang ating napili po ay na ilalagay po doon. Syempre yung dalawa nating 5K sweater, nasaan na yun? Sana sila? Ayun, yan. Isa. Yan yung anak, no? Na original 5K sweater natin. Tapos nasaan yung isa? Hala. Nawawala na yung isa. Ayun. Yan. Alright. Yan po. Yung original natin na 5K sweater. Right? And then, syempre, selections natin, sabi ko nga, ito, si Golden Boy sweater. Yan. Tingnan nyo naman yan. Yan ang unang asawa niya. Yan, dalawang 5K sweater natin. Tingnan nyo naman yan. No? Tapos, dalawa. Tatlo na lang. Itong gusto ko tong apat eh. Ito. Yan, automatic tong hiraw natin. Itong alimbuyugin na to. Oriental sweaters po natin to, no? At nasaan na yun? Ito sana tong dalawang gold. Ayan, no? Kaso ito medyo asil looking to, no? Ayan, no? To. Yan, maganda din to. No? Itong apat na to. Tas si Golden Boy sweater, tsaka yung dalawa nating original na 5K sweater po, no? Kasi yun ang ating game plan talaga, no? Sa mga panabong natin na manok. And hopefully maging successful tayo, no? Kasi magba-back to mama tayo eh, no? Back to mama, tapos itong GBS Oak Grove natin, i-cross natin dun sa dalawang original natin na 5K sweater. Tingnan natin yung lalabas muna, no? Titingnan muna natin yung lalabas. But anyway, bata pa naman to. Bata pa naman yung apat natin na na oriental sweaters. Ang medyo matanda na po yung original natin na 5K sweater, no? Yun, na inahin, matanda na po yun. Tsaka yung kanyang anak, no? Yung kanyang anak. Alright? Kaya nga iniisip ko kung papaano po ito Mag-i-stick ba ako sa straight sweater, GBS cross sa 5K sweater, or magbaback to mama ko ng mga oriental sweaters natin sa 5K sweater, no? So pa-comment naman po sa baba, ano ba yung pinakamagandang gawin po natin, no? Kung i-cross natin itong mga 5K sweaters natin dito sa GBS natin. Ayan, ayan, banded yan. May Boss ARH Warbird. Yan. Okay. Ayan, yung original na, ito yung anak na 5K sweater natin. Ayan, ganda nito. Diba? Or i-back to mama natin yung isa sa kanila dito, no? Ayan, no? Anyway, halos magsasabay-sabay naman na yan, na pwedeng ibitaw or makita ang sayaw, no? Kaya makikita po natin, no? And magkakaling na rin po tayo dito, no? Yung mga asil looking, tigbakin na natin, no? At para to, isa, dalawa, tatlo, apat, no? Apat. Saan pa ba? Yung kasi maliliit pa yung apat na yun Ito tong apat na to, no? Ayan, no? Apat sa ngayon po yung for calling natin. Pero sa totoo lang po, 6 yan. Yun. Kaso nga lang kakaibang kulay nun nangihinayang ako. Tsaka yun, 6 po yung initial for calling po natin. Ayan, 6. Dito sa mga nakawala, wala na tayong ikakal dito.
Gagamitin na lang po namin yan as layers ni mama at makabenta-benta rin ang itlog. Ayan, yung mga yan. Mga inahin na halos lahat yan, no? Alright. So, yan ay mag-maintain ng egg stock namin ng itlog ni mama rito. Yung mga yan, no? So, ang lalaki ng itlog po niyan. Hindi nyo pa nakikita, no? Siguro. So, malalaki po ang itlog niyan. Malalaki. Alright. So, dito, ito yung focus natin kasi. Kaya gusto kong magbawas na dyan sa mga panabong natin, lalo sa oriental sweaters natin na lalaki. Dahil hindi naman natin kailangan lahat, no? Kailangan lang natin dyan yung mga Texas looking, no? Texas looking po. Marami lang kasi nagsabi sa akin, no, na breed ng asil sa game fowl, no, na tanggalin na yung mga asil looking, no, sa mga palabas natin every generation. Ang ititira lang natin is yung mga Texas looking po, no. So yun, pag-isipan natin itong buong umaga kung kakatayin na ba natin yung mga nandoon na 4, no, at para at least makabawas-bawas tayo ng pinapakain, no, at makapag-focus yung kita natin sa savings natin sa livestock at saka savings din natin sa sarili natin, at para at least lumaki-laki na yung ipon natin, no? Lumaki-laki na yung ipon natin. So anyway, ayan, nagpapapisa naman tayo ng mga pugo, no? At pag nakumpleto ko na yung 500 breeders at saka 500 layers, the rest na mga papisa natin is pambenta na po. Yung day old chick, ayan, no? Tsaka RTL, RTV, soon. Hintayin nyo po yan at magbebenta po tayo niyan. At para at least makaipon na tayo ng makaipon ng pera, no? Tapos maybe by next year, kung maganda-ganda ang ipon natin, uunti-untiin ko na pong bayaran yung mga loan ko, no? At siguro sa first or second quarter ng next year ay magi-start na po tayo magbayad ng mga loan po natin, no, para at least mapababa na natin yung time natin, no, na maging employed. Kasi ayan, sabi ko nga, ang reason is ayan, sa mga bago dito sa ating mga content, comorbid po ako, hypertensive, no, habang tumatagal is ang hirap i-manage, yes po, plus yung findings po kay mama is hindi maganda. Kaya yun, kailangan kong may transfer agad dito sa malapit na school. And at the same time, kailangan maging stable yung market ng quail eggs ko and other products na galing sa pugo, no? Magandang ipon, no? Taon-taon malaki ang ipon para at least ay mag full time na tayo dito sa livestock farming at saka ma-full time na tayo na mabantayan po si mama, no? Anyway, wala naman tayong anak. Wala akong paparalin, no? Wala akong pinapag-aral. Ayan. Mga pamangking ko sa anak ni ating ko, mas mayaman pa naman sa akin. No? So wala na po tayong iniisip talaga, no? Wala na tayong iniisip. So dito na lang natin uubusin yung nalalabing mga oras natin. Yung mga nalalabing taon ng buhay natin sa livestock farming po. At paggawa ng mga contents, no? Magmula sa breeding, propagation, pagmamanage, no, ng farm, ayan, no? At saka pagmamarket po ng mga products po natin yan, ang mga magiging content naman po natin, no? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!